3, 2, 1, action. Welcome guys sa ating tutorial, and for today we were gonna discuss the threads and call stacks sa JavaScript. Dahil importante ito malaman para naman may background tayo kung paano ba nag-run yung mga pre-written codes natin per line sa JavaScript. And yun nga, ano nga ba yung thread of execution? So, ang thread execution sa JavaScript may tinatawag tayong single-threaded language. Ano yung pag sinabi single-threaded language? As you can see on this diagram, yung parang sinulid, ayan o, straight line, ayun yung thread. Diba, single thread lang siya, isang sinulid lang yung naalagay. And on that, meron tayong console log 1, 2, 3, and 4. And si operation 1, operation 2, operation 3, operation 4, kailangan matapos muna sila ng isa-isa bago i-perform to operation 2. Kailangan matapos si operation 2 bago i-perform sa operation 3, si 4. And on that, sabi nga dito, single sequential flow of control. Isa-isa lang. Bawal siya mag-run simultaneously na parang, kailangan mag-run ako. Operation 1, nag-run. Operation 2, sabay na nag-run. Kasi ang JavaScript ay synchronous language. It means na kailangan matapos muna tong unang function or unang line of codes bago i-perform tong pangalawang line of codes. And yun, may tinatawag din tayong call stack and memory. Pag-usapan thread. And yun nga, ipapasok lang muna sa utak nyo na ang JavaScript ay single-threaded and meron tayong tinatawag na call stack. Ano ba yung call stack? Ang call stack, ito yung ano pala, kung saan isipin nyo para lagayan ng ating function once it executed. Yan. Lagayin siya ng mga function natin. As you can see, meron tayo ditong global execution context. Nakaka-create to default pag nag-run na yung JavaScript file natin, pag nag-run na yung JavaScript code natin. And si first function, second function, third function, na-i-store doon. And dito sa call stack natin, last in, first out po tayo dito. Sino yung huling pumasok, siya yung unang lalabas. And yun, yan. Paano ba nag-work yan? So dito meron tayong first function na nag-print lang naman, second function na print din, and third na print din. As you can see, tinawag natin sila first, second, third. And paano nga ba hinahandle yan ng all stack? Una, si first, kunyari, si first, pinush natin dito. Nalagay siya dito, si first to. Tapos, nung natapos na yung na-fulfill na, nag-display na, nag-pop siya. Ibig sabihin, tinatanggal na natin. Sumunod, ayun na yung kalagayan ni second. Finish natin siya sa all stack. Nandyan na siya. And, binasa na uli siya. Kunyari, ipapop na uli siya kasi tapos na yung parang pinaka-purpose niya. And si third, who push and pop. And yun lang, di ba? Kasi nga, last in, kung sino yung muling pumasok, siya din yung ipapop na una. And para mas maintindihan nyo, isi-sample natin, no? So, meron tayo ditong script. Yan, papalaking ko na lang. UNC. Yan, punta lang kayo dito, open with live server natin. Inspect element. So, hanapin nyo yung sources nyo. Ayan, kung makita nyo, first, second, third. Hanapin nyo yung sources nyo, Papayito sa inyo paano mahanap tong si call stack. Okay? Ayan. Call stack tayo, di ba? Palahin ko lang to. Palahin ko lang para maganda laban natin. Sobrang lain niya. Ayan, ganyan lang. So, kita nyo naman. Ayan. So, pag na-refresh ko yan, maglalagay pala tayong breakpoint dito sa first. Ito yung first function natin. I-refresh muna natin. May anonymous. Ano yung anonymous? Ayun yung tinatawag na global execution context. Ito yan, global easy. Diba? Kung makita nyo, finish stack kasi automatically, napupush po siya sa stack once na nira natin yung file. And yon pag next natin dito, take next to the next function call. First, tinawag natin nga si first, diba? Finish niya siya sa stack, call stack natin, call stack. Nandito na si first, tinawag niya na. So, wala pa yan dito. Sa natin. Hindi pa siya na-print. So, pag, ayan, na-print na siya, di ba? Na-push na natin. And,
ipapop na siya. Ngayon, tingnan mo, pag next line natin, ipapop na yan Ayun, napop na, di ba? Nawala siya dito. So, second naman, tatawagin niya, ipupush niya sa all stack. Imagine niyo, ito na si second, ilalagay dito sa all stack. O, ayun na, nasa all stack na siya. Babasahin na itong CLG, second function call. And ipapop na siya kasi nabasa ni CLG, di ba? Pop, tanggal, remove. Si third naman, ayan, nakita nyo, ganun. Ganun yung nangyari dito. And yun, sana magets nyo na line by line siya binabasa dahil single-threaded yung natin, JavaScript, and may tinatawag tayong all-stack. And review na lang natin to. What are threads? Lightweight process, meaning hindi siya mataas sa resources pagdating sa memory. And ayun, each thread, independent sila, may ginagawa sila independently, but nag-share sila ng data with each other. And multi-threading allow the program perform simultaneously na parang pag maraming ang threads, di ba? Makakapag-multitask ka. But ang nature ng JavaScript is single-threaded. And yun, the main execution runs on the main thread. And the purpose ng JavaScript natin, syempre, yung web page natin, interactive, di ba? And ginawa lang siyang simple, kaya gumamit tayo ng single-threaded. And on that, sa single-threaded natin, synchronous siya in nature. Pag sinabing synchronous, kailangan niya, di ba? Matapos muna yung unang line, bago mo o-perform yung pangalawang statement. And ito yung isang problema sa single-threaded, di ba? The problem lies when running operation. Ito, pag may long running operation ka, kailangan matapos muna yun bago i-perform yung pangalawa. So, ayan, pwede tayo dito mag-debug. Pwede nyo dito i-allow pasting walang nalabas sa inyo. Pag may warning, allow pasting, tas enter nyo. Tas i-paste natin yung code. Tignan nyo, hindi yan makukomplete kasi yung for loop natin dito, 9999999. Bukas pa yung tapos nyan. And ayun yung problem ng single-threaded. Ayan, naglalag siya, di ba? Ayun, naglag yung PC ko. Ibig sabihin nun, nagkakaroon din tayo minsan ng memory leakage or parang yung memory natin medyo nababaliw. Kasi nga may long-running operation tayo. And para sa part 2 nating video, i-explain ko sa inyo na step by step yung single-threaded model and paano siya mas nag-execute. And thank you.